Good morning po sa inyong lahat na nanonood at nakikinig po sa tinatawag programa po na ito. So, akin pong pinapaabot ang aking pagbati sa inyo pong lahat. Happy New Year po. Maligong bagong taon sa inyo pong lahat. And how I wish and pray na nasa mabuti po kayong kalagayan habang nanonood po sa video na ito. So, naniniwala po ako na ito pong taong ito, itong 2025, itong New Year po ay meron pong mga nakalaang pagpapala na inihandang Diyos sa bawat isa po sa atin. Ayon po sa kanyang mga salita sa 1 Corinthians, unang Korinto ay sinasabi niya na hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip kanino man ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. So this morning, ito pong umagang ito ay I'm gonna be sharing the words of God. Ako po may magbabahagi ng mga salita ng Diyos. At ating pong pag-usapan sa umagang ito ay may kinalaman sa isang one of the pillars of our society. And that pillar is none other than the family. So, we'll be talking about sa tinatawag family. And our topic is God's original design of a family. So, umpisahan po natin ang taong ito sa tinatawag pag-aaral ng tinatawag mga prinsipyo, mga panuntunan at yung mga tinatawag alituntunin patungkol sa tinatawag mga salita ng Diyos na may kinalaman sa ating pong pamilya. God's original design of a family. Ang pamilya, ang sambahayan, ang tinatawag household should be a God-centered family. Ang isa pong sambahayan ay dapat or pamilya ay dapat tinatawag na God-centered household, God-centered family. Wherein itong pamilya, itong household na itinutukoy ko ay dapat ang pundasyon ng sambahayan, ang pundasyon ng tinatawag pamilya ay nasasalig kay Kristo. Na si Kristo siya po yung tinatawag, He is the sure foundation. He is the firm and sure foundation, and He is the rock. Ang Panginoon po, siya po yung tinatawag sure and firm foundation, at siya po yung tinatawag bato na kung saan ay dapat nasasalig po ang ating pamilya doon sa Kanya. Kasi pag ang ating saligan ay walang iba, matibay, ang Panginoong Jesucristo, ang ating pong Panginoon, ang ating pong buhay na Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, ay naniniwala pa ako at nakakasiguro pa ako na kung saan anumang unos, anumang pagsubok, anumang problema na darating sa ating buhay, kung ang ating pundasyon na sinasaligan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, ay hindi po tayo magigiba, hindi po tayo babagsak, hindi po tayo masisira, sapagkat naniniwala po tayo na ang Diyos ang tinatawag may kontrol sa lahat ng bagay. Ang Diyos po ang tinatawag matibay, na kailanman hindi po tayo babagsak, hindi po tayo bibigay, sapagkat matibay nga po ang tinatawag ating pong pinanghahawakan na saligan po natin walang ibang ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong buhay na Diyos. So God's original design of family. In Psalms 127 verse 1 and 2, sinasabi po doon, if the Lord does not build the house, the work of the builders is useless. If the Lord does not protect the city, it does no good for the sentries to stand guard. So sabi doon, if the Lord does not build the house, kung ang Panginoon daw ay hindi siya ang magtatayo ng bahay, yung ginawa daw ng nagtayo ng bahay is useless. Ang ginawa nung nagtayo ng bahay ay walang kabuluhan. So if the Lord does not build the house, meaning the builder of the house, the builder of the family is none other than Jesus Christ, is none other than the Lord. So ang ipinapakita dito ng pundasyon ng isang pamilya ay manggagaling doon sa tinatawag builder of the family. And the builder of the family is none other than the Lord Jesus Christ. Walang iba pong hindi ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko ma-imagine kung ang tinatawag saligan o ang pundasyon ng tinatawag pamilya ay hindi po nakasalig doon sa tinatawag sure foundation, the sure and firm foundation, doon sa tinatawag bato, doon sa tinatawag rock na sinasabi ng salita ng Diyos, na sinasabi ng Bible. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, Jesus is the rock. Sa Old Testament, ang rock ay nagre-refer po doon sa tinatawag sa Diyos
na sila ang Diyos na ang rock po ay ito po yung kanlungan, ito po yung tinatawag saligan. Kasi pag nakasandal ka sa, meron kasabihan na para kang nakasandal sa bato. Pag nakasandal ka sa bato, pag nandun kasi ang tinatawag ang fortress mo ay ang tinatawag malaking bato, ang bato ay talagang hindi ka mapipigilan, hindi ka alam mo, wala kang tinatawag wala kang pag-aalinlangan, walang anumang bagay na tinatawag pag-aagam-agam ka, sapagkat naniniwala ka na kung ang pundasyon mo ay matibay, kung ikaw ay nakasalig sa matibay na pundasyon, ay hindi ka mauuga, hindi ka babagsak, sapagkat matibay nga ang pundasyon na pinanghahawakan mo. So if the Lord does not build the house, the work of the builder is useless. If the Lord does not protect the city, it does no good for the sentries to stand guard. So ipinapakita po dito na ang pundasyon po ng pamilya ay manggagaling po sa tinatawag builder of the family. At yung builder of the family is wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Siya po yung tinatawag pundasyon ng pamilya. Manggagaling po ang tinatawag ang building of the house. Doon sa tinatawag relationship natin doon sa tinatawag sa Panginoon. So if the Lord does not build the house, the work of the builder is useless. Kasi gaano man po kaganda ang ating bahay, gaano man po kamahal ang ating bahay, kahit pa milyones yung bahay natin, pero kung yung bahay naman natin ay wala doon ang tinatawag presensya ng Diyos, wala doon ang pagkilos ng Diyos, wala doon yung tinatawag biyaya ng Diyos, ay magkakaroon po ng tinatawag chaos, magkakaroon po ng tinatawag disalignment, magkakaroon po ng tinatawag disorder, magkakaroon po ng tinatawag dysfunction family, because only God can do the working, do the building of our family, do the building of the house, of the household, yung tinatawag sambahayan po. So the Lord, if the Lord does not build the house, the work of the builder is useless. Babalik po tayo doon sa tinatawag pinakapundasyon, at ang pundasyon nito ay manggagaling po sa Panginoon. So sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. I am the vine and you are the branches, and apart from me, sabi ng Panginoon, you can do nothing. So our hope in our faith, ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya ay manggagaling doon sa Panginoon, na kung saan siya po yung tinatawag ultimate source ng tinatawag building ng tinatawag family. Because in the first place, God's design sa tinatawag family. Ang nagdisenyo po ng tinatawag pamilya ay walang iba po kung hindi ang Panginoon. So if the Lord does not build the house, the works of the builder is useless. If the Lord does not protect the city, it does no good for the sentries to stand guard. So again, babalik tayo dun sa tinatawag pinagmumulan ng pundasyon, pinagmumulan ng tinatawag building of the house, building of the family is none other than the Lord Jesus Christ. Because gaano man kamahal, gaano man kaganda ang ating tinatawag, ang ating house, pero kung wala naman doon yung tinatawag builder, kung wala naman doon ang tinatawag ang source ng tinatawag building of the house, wala naman doon ang tinatawag presensya ng Diyos, wala naman doon ang pagkilos ng Diyos doon sa tinatawag house na yun, ay sabi doon, the work of the builder is useless. Pinapakita dito na ang sambahayan, ang pamilya, magsisimula po ito sa Diyos. Hindi ko ma-imagine kung ang isang pamilya ay hindi po nakasentro ang Diyos, kung ang isang pamilya ay hindi po nasasalig ang pundasyon ng pamilya sa Diyos, ay pagdating po ng tinatawag mga pagsubok, pagdating ng mga unos, pagdating ng mga tinatawag challenges sa family, mga bagyo at mga tinatawag lindol, spiritually speaking doon sa tinatawag pamilya, ay kung wala pong matibay na pundasyon, kung hindi po nakasalig doon sa Diyos, kung hindi po nakasentro sa Diyos, ay tiyak yun, sigurado yun na babagsak at guguho yung pamilya na yun. Kaya marami pong mga pamilya na marami pong mga pamilya na broken family, marami pong mga pamilya na dysfunction
dysfunctional family. Marami pong mga pamilya na tinatawag disorder, o nagkakaroon ng tinatawag disalignment, because ang number one po na reason is, sabi doon, if the Lord does not build the house. Kasi nga in the first place ay wala po ang Panginoon. In the first place ay hindi po nila kinilala ang Panginoon, wala po yung tinatawag pagkilos, at yung tinatawag guidance sa Panginoon ay eventually yung tinatawag household na yung family na yun, dahil walang Diyos, ay babagsak, mawawasak. So sabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches, and apart from me you can do nothing. Napakaganda pong balikan po natin ito. Our family should be a God-centered family, wherein this family, yung tinatawag family na kung saan God-centered family, ang pundasyon po ay nakasalig po doon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang mga salita po ng Diyos ay meron pong mga tinatawag mga principles, may mga principles, guidelines, commandments, meron pong mga prinsipyo, alituntunin, panuntunan, mga kautusan na kung saan ito po ay binibigay niya upang magiging gabay po ng tinatawag pamilya. Nang sa ganun, ang pamilya po ay magkakaroon ng tinatawag alignment, magkakaroon po ng tinatawag order, at magkakaroon ng harmonious, na magresulta po ito ng tinatawag harmonious relationship sa bawat isa doon sa loob ng tinatawag family. So nagkakaroon ng tinatawag harmonious relationship dahil nga ang tinatawag ang pundasyon ay walang iba po kundi ang Panginoon at ang kanyang mga salita, na kung saan ito po yung nagbibigay ng tinatawag order, nagbibigay po ng tinatawag alignment. Dahil doon sa tinatawag mga alituntunin, mga panuntunan, at mga prinsipyo na kung saan, or mga utos ng Diyos na kung saan nakapalubot sa kanyang mga salita, na kung saan ito po yung nag-a-align po sa isang pamilya. So meron po akong mga babagitin ng mga tinatawag mga alituntunin, na kung saan kung ito po ang ating susundin ay naniniwala po ko na magkakaroon ng tinatawag order po sa tinatawag sa pamilya, kasi ito po yung dinesign ng Diyos na order po para ang ating pong pamilya, God's original design of family, ay magkakaroon ng tinatawag kaayusan, magkakaroon ng tinatawag magkakaroon ng tinatawag harmonious relationship sa bawat isa. Una pong tinatawag alituntunin na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, na kung saan po dapat pong ganapin at may sa katuparan ng bawat pamilya ay ito po, our family should be a place of love and support. Our family should be a place of love and support. Ang pamilya po, siya po yung pinanggagalingan, doon po nanggagaling yung tinatawag lugar na kung saan nanggagaling yung tinatawag madadama yung tinatawag pagmamahal, doon sa tinatawag pamilya, at yung tinatawag, yung tinatawag support. Family should be a place of love and support. So a lot of family ay hindi po na dadama yung tinatawag pagmamahal at yung tinatawag suporta doon sa pamilya, kaya nagkakaroon ng tinatawag problema. Ito po yung tinatawag pattern, ito po yung tinatawag design ng Diyos, na nais po niyang maganap at mangyari at may sakatuparan sa bawat pamilya na meron po tayo. Our family should be a place of love and support. And sabi na sa Ephesians 5:25, husbands are commanded to love their wives as Christ loved the church and give himself up for her. Meron pong tinatawag alituntunin na inilatag ang Diyos, na ibinigay niya pertaining sa tinatawag relationship doon sa tinatawag mga member of the family, especially doon sa tinatawag, sinasabi dito, husband. So ito po yung task ng husband, doon sa tinatawag sa tinatawag husband, doon sa tinatawag kanyang pamilya. He was commanded, according to Ephesians 5:25, husbands are commanded to love their wives, to love not just his wives or their wives, but also to love their children as Christ loved the church and give himself up for her. So ang trabaho po ng tinatawag husband ay mahalin po niya yung kanyang asawa, mahalin po niya kanyang mga anak, hindi po saktan, hindi po upang pahirapan,
hindi po upang abusuhin, pero mahalin, ano. Katulad daw ng pagmamahal, as Christ loved the church, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, doon sa church na kung saan ibinigay niya yung kanyang buhay. Kaya dapat ang asawang lalaki, ibibigay niya yung kanyang buhay para sa kanyang pamilya, ibibigay niya yung kanyang tinatawag pagmamahal doon sa kanyang asawang babae, sa kanyang may bahay, at doon sa kanyang mga anak, doon sa tinatawag member of the family. Yun po yung order. Our family should be a place of love and support. At yung asawang lalaki, siya po yung taga-suporta doon sa tinatawag pamilya niya. Na kung meron mang mga tinatawag mga threat, meron mang mga banta, panganib, ay nandun po yung tinatawag upang suportahan, i-protect, at tinatawag, ibigay yung tinatawag pagmamahal doon sa kanyang pamilya. Ano? So, yun po yung tinatawag responsibility ng tinatawag husband. Pero in return, sabi dito, not just the husband, but also, ito yung tinatawag love and ito yung tinatawag give and take relationship na binibigay ng husband doon sa kanyang tinatawag wives, doon sa kanyang asawang babae, doon sa kanyang tinatawag may bahay, at higit sa doon sa kanyang mga anak. Pero in return, yung asawang babae naman, sabi dito, wives are commanded to submit to their husbands as to the Lord. This verse shows that wives should respect and love their husband. In return, yung asawang lalaki, binibigyan niya yung pagmamahal niya doon sa kanyang asawang babae, yung tinatawag kanyang pagmamahal, kanyang tinatawag suporta doon sa kanyang asawang babae, at higit sa lahat doon sa kanyang mga anak. In return naman, yung tinatawag wives naman, yung asawang babae naman, are commanded also to submit to their husbands as to the Lord. Inuutosan din yung asawang babae na kung saan ito po yung panuntunan na kung saan mag-submit doon sa kanyang asawang lalaki, katulad ng pag-submit niya sa Panginoon. This verse shows that the wives should respect and love their husbands. Ang pag-submit ay mayroon pong nakapaloob doon na tinatawag respeto, respect, honor, and yung tinatawag love to their husbands. So yun po yung tinatawag give and take relationship na ibinibigay ng husband doon sa asawa niya, doon sa kanyang mga anak. And in return, yung tinatawag wives naman, yung asawang babae ay magsasampit, kasama doon sa pagsampit yung pag-respect, pag-honor, and yung tinatawag love na ibibigay din niya doon sa kanyang tinatawag husband. So yun po yung tinatawag alituntunin, yun yung panuntunan na ibinibigay ng Diyos upang magkakaroon ng tinatawag order. And hindi lang a place of a place of love and support, but also a family is a place of discipline and instruction. Ito naman yung tinatawag responsibility ng tinatawag ng mga magulang, ng parents doon sa kanilang mga anak, na kung saan ang mga parents po, yung tinatawag mga magulang, ay sila po yung tinataasasan na kung saan disiplinahin at bigyan ng tinatawag instruction ang kanilang mga anak. Sa Proverbs 22 verse 6, ang sabi ng, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So meron pong responsibilidad na nakaatang doon sa tinatawag mga magulang na kung saan kanila pong disiplinahin, kanila pong, alam mo yun, bigyan ng tinatawag instruction, bigyan ng tinatawag mga panuntunan yung kanilang mga anak upang, sabi dito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yung mga tinatawag, mga panuntunan na itinuro sa kanila, yung tinatawag disiplina na itinuro na ibinigay sa kanila, ay habang lumalaki sila, hindi nila malilimutan yon. Yun po yung tinatawag magiging guide nila upang alam mo yun, yung ultimate na tinatawag goal doon ay nagpapakita na kung saan, sabi nga dito, this verse shows that the parents should teach their children right from wrong and help them to develop good character. Kasi ang end result nun ay magkakaroon ng tinatawag, magde-develop ng tinatawag good character. Yung tinatawag, sinasabi nila na GMRC or yung tinatawag good manners and right conduct. So yun po yung tinatawag, yun po yung tinatawag panuntunan na inilatag ng Diyos na susundan ng bawat miyembro ng pamilya, na kung saan ito po yung tinatawag order, na kung saan ay ang pamilya, ang panggagalingan ng tinatawag should be a place of love and support. The family should be a place of
of love and support. The family is a place of discipline and instruction. And of course, a family is a place of forgiveness. Wala pong perfectong pamilya. Meron pong hindi pagkakaunawaan, meron pong tinatawag mga misunderstanding, meron pong mga tinatawag na conflict, meron pong tinatawag, alam mo yun, sigalutan, dahil hindi nagkaintindihan. Nangyayari po yun sa pamilya. Wala pong perfectong pamilya. I would say na kami din ng aking wife, sa aking pamilya ay meron pong nangyayaring alam mo yun, hindi pagkakaintindihan. Pero at the end of the day, ay nandoon pa rin yung pag-uunawaan, nandoon pa rin yung pagpapatawad, pagbibigay ng tinatawag, alam mo yun, pagbibigay ng pasensya, pagbibigay ng tinatawag ng pag-intindi sa bawat isa, sapagkat tayo po ay tao lamang. Sabi ng salita ng Diyos ay hindi po dapat lubugan ng araw na kung saan, kung meron mang mga tampo, meron mang mga, alam mo yun, meron mang mga hinanakit, ay hindi po maigawad yung tinatawag pagpapatawad, hindi po maigawad yung tinatawag forgiveness sa bawat isa. So a family is a place of forgiveness. Sabi doon, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. So matuto po tayong, alam mo yun, mag-unawa sa bawat isa. Matuto po tayong magpatawad sa bawat isa. Kung meron mga grievance, kung meron mga, alam mo yun, mga hinanakit, meron man po tayong mga issues pertaining doon sa tinatawag mga members of the family, ay agad po nating igawad yung tinatawag pagpapatawad, yung tinatawag forgiveness. Sabi dito, if any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. Igawad po natin yung ating pagpapatawad, katulad ng pagpapatawad ng Diyos na ginawa niya sa atin. So mahalaga po yung tinatawag, ito pong panuntunan na to, na meron pong tinatawag, ang pamilya po is lugar ng tinatawag acceptance, lugar ng tinatawag, alam mo yun, lugar ng tinatawag forgiveness, na kung saan ay mararamdam po natin yung pag-ibig, ang nananaig, at kung meron mga pagkukulang, meron mga conflict, ay hindi tayo papayag na kung saan hindi maayos, hindi magkaroon ng tinatawag reconciliation. So kasi pag hindi po na-address yung mga bagay nito, yung mga panuntunan na to na binanggit ko, pag hindi po na-address, ay nagkakaroon ng tinatawag disorder, nagkakaroon ng tinatawag disalignment sa pamilya, nagkakaroon ng tinatawag dysfunction. Because alam niyo po ba na according sa tinatawag pag-aaral, there are current problems related with the family nowadays. Meron pong tinatawag mga current problems na related sa tinatawag pamilya sa mga panahon po natin. At meron pa 6 dito na babanggitin ko. Number 1 na current problems related with the family is the so-called broken family. Alam niyo po ba na sa panahon po natin ngayon ay marami pong mga broken family? At ito pong 6 na to ay may kinalaman, related po ito sa bawat isa, na kung saan nagkakaroon ng tinatawag, ang cycle ng tinatawag current problems related with the family ay mag-uumpisa doon sa tinatawag broken family. Nagkaroon ng tinatawag broken family because ito po yung mga rason kung bakit nagkaroon ng broken family. Pangalawa is yung tinatawag abandoned children. Mayroon pong tinatawag abandonment. Nagkaroon ng tinatawag broken family kasi makikita mo kung bakit nagkaroon ng broken family because somehow, meron pong tinatawag abandoned children. Nakakapanood tayo ng mga balita na kung saan yung mga, can you imagine yung sanggol ay iniiwan doon sa basurahan, ina-abandon yung tinatawag children. Kawawa po. Nagre-resulta po yung tinatawag broken family. Because broken family is the cause of abandoning children. Yung tinatawag abandoned children. Pangatlo po yung tinatawag lack of love. Hindi po maramdaman yung tinatawag pag-ibig sa loob ng tinatawag family, sa loob ng tahanan. Nagresulta po yung tinatawag lack of love, na kung saan ay meron pa mga kabataan dahil hindi po nila maramdaman yung tinatawag love doon sa kanilang tahanan, hindi po nila maramdaman yung pag-ibig, pagmamahal doon sa loob ng kanilang pamilya, ay lumalabas po sila. Hinahanap po nila yung pag-ibig na yun doon sa tinatawag mga barkada,
doon sa tinatawag sa mga bisyo, nagkakaroon po ng tinatawag na papariwara po yung mga anak, mga kabataan. Minsan pa nga ay nagiging dahilan yun upang mag-stow away, maglayas, at mapariwara po ang buhay ng kabataan. Lack of love, hindi lamang po ito doon sa tinatawag mga anak, pero possible yung lack of love na yun doon sa tinatawag relationship ng tinatawag mag-asawa, relationship doon sa tinatawag mga members of the family. Dahil hindi maramdaman, nagkukos ng tinatawag broken family. Pang-apat yung conflict of relationship. Just like sa sinabi ko kanina, ay wala namang perfectong relationship. Meron pong tinatawag mga conflict, kasama po yun. Meron pong tinatawag hindi pagkakaunawaan, pero conflict ang conflict ay dapat pong inaayos. Conflict, kaya nga, yung tinatawag family is a place of forgiveness. Andun yung tinatawag pag-intindi, paggagawa ng tinatawag forgiveness sa bawat isa kung meron mga pagkukulang, mga pagkakamali. Kaya lang, pag hindi po naayos, yung tinatawag pag hindi na deal, yung mga conflict na to, ay nagkakaroon ng puwang na kung saan itong conflict na to, ay ang end result nito ay magkaroon ng tinatawag hiwalayan, magkakaroon ng tinatawag separation, and nagkakos ito ng tinatawag broken family. And fifthly is yung tinatawag abuse. Marami pong mga case na kung saan ay meron pong mga tinatawag abuse doon sa tinatawag family. May mga tinatawag child abuse, may mga tinatawag abuse doon sa tinatawag mga between sa tinatawag husband and wife. Merong mga battered husband, merong mga tinatawag battered husband, battered wife. So yung iba hindi lang yung tinatawag ina-abuse yung tinatawag wife, or mga battered wife, pero nakarinig na din ako na yung wife naman ang nag-abuse doon sa husband, kaya may mga battered husband din. Ilan yun sa tinatawag mga cause ng tinatawag abuse na nagli-lead upang magkaroon ng tinatawag broken family. And yung problema nito, kasi nagkaroon ng tinatawag broken family, nagkaroon ng abandonment sa tinatawag mga anak, abandoned children, lack of love, conflict of relationship, abuse, and yung pinakamatindi dito yung tinatawag, nagkaroon ng tinatawag unforgiveness, nagkaroon ng tinatawag hatred, nagkaroon ng tinatawag dahil doon sa tinatawag abuse, dahil doon sa tinatawag mga conflicts, dahil doon sa lack of love, dahil doon sa pag-iwan, abandoned children, abandoning the children, nagkaroon ng tinatawag broken family, and nagresulta po yun ng tinatawag sakit ng kalooban, na kung saan ay nagkaroon ng tinatawag unforgiveness spirit. Ito pong current problems related with the family ay napakalala po nito, na kung saan ay kung hindi po natin, ma-address, kung hindi po natin madidil yung ganitong tinatawag mga current problems related with the family, ay naniniwala po ako na magkakaroon po ng tinatawag dysfunctional family, magkakaroon po ng tinatawag, wasak na pamilya, na kung saan ay, magre-resulta ng tinatawag ang society po natin, one of the pillars of society, pag nawasak yung tinatawag family, ay magkakaroon ng malaking impact doon sa society, na kung saan ay magkakaroon ng tinatawag chaos. Kaya napakahalaga po na kung saan atin pong, ayusin, atin pong i-redeem, atin pong i-save yung tinatawag mga family, yung tinatawag mga pamilya sa ating pong panahon ngayon. So, isa pong tinatawag mission namin sa aming church is to reach out families and magkaroon po ng tinatawag restoration, magkaroon po ng tinatawag ang pamilya, magkaroon po ng tinatawag relationship sa Panginoon, na kung saan ito pong relasyon na ito ay kokos ng tinatawag God-centered family, wherein yung God-centered family ng tinatawag pundasyon ng pamilya ay manggagaling po doon sa tinatawag sa Panginoon. So, sabi po sa Old Testament in Judges, let's take a look in Judges. Sabi sa Judges chapter 2 verse 10 to 11. Sabi ng Diyos doon sa Israel sa pamamagitan ng mga propeta o ng mga tinatawag ang mga propeta, sila po yung mga tinatawag spokesperson ng Diyos in the Old Testament, na kung saan ang salita ng Diyos ay pinapaabot po ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, nire-relieve doon sa tinatawag mga tinatawag Israel doon sa kanyang mga tao. Sabi niya, "Oh my people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. I will open my mouth in parables. I will utter hidden things from old." So sabi ng Diyos doon sa tinatawag sa Israel, sa kanyang bayan, "Hear my teaching."
Pakinggan yung aking mga katuruan, pakinggan nyo yung mga salita ko, listen to the words of my mouth, mga salita na nanggagaling sa aking bibig. Sabi ng Panginoon, I will open my mouth in parables, I will utter hidden things from of old. And yung response ng mga Israel, ng kanyang bayan, ng mga Israelita, what we have heard and known, anumang narinig namin at naalaman namin sa pamagitan ng mga salita na ipinaabot mo sa amin sa pamagitan ng mga propeta, ng mga pari, or yung mga tinatag sacerdote, what our fathers have told us, anumang itinuro sa amin ng aming mga magulang, we will not hide. So yun po yung kanilang tugon. What we have heard and known, what our fathers have told us, we will not hide. Hindi namin itatago yung narinig namin, yung nalaman namin, yung natutunan namin, hindi namin itatago. We will not hide them from our children. So yun po yung kanilang commitment na hindi namin itatago sa aming mga anak. Bagkos, sabi nila, we will tell the next generation. Hindi namin itatago. Sasabihin namin ito sa aming mga children, sa aming mga anak. And also, sabi nila, we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord. Yun po yung kanilang commitment. In response doon sa tinatawag, sabi ng Panginoon, makinig kayo, pakinggan niyo yung aking mga alituntunin, pakinggan niyo yung aking mga panuntunan, mga salita ko na nakapaloob sa mga salita ko, yung mga prinsipyo, mga alituntunan, mga panuntunan na dapat i-establish doon sa tinatawag bawat pamilya. And sabi nila, yung tugon nila, what we have heard and known, what our fathers have told us, we will not hide them from our children. We will tell the next generation the praiseworthy of deeds of the Lord. But you know what? Along the way, tumugon sila doon sa tinatawag sa Diyos na kanilang hindi nila itatago yung mga panuntunan, yung mga litunton, yung mga prinsipyo. Manuay kinalaman sa mga salita ng Diyos ng kalooban ng Panginoon na kanilang ituturo sa kanilang mga anak and even doon sa next generation. But along the way, sabi dito, after the whole generation have been gathered to their fathers, another generation grew up. Yung generation na yon natapos at another generation na naman yung dumating. But unfortunately, sabi dito, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Unfortunately, ang problema, yung another generation na dumating, na grow up, sabi dito, ang problema is who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Yung next generation na dumating, nawala na yung mga generation na yon, another next generation na naman, pero ang problema, yung next generation na yun ay hindi nila kilala ang Diyos. Sabi doon, who knew neither the Lord. At hindi nila kilala ang Diyos, at ang ginawa ng Diyos sa Israel, na kung saan ang Israel ay niligtas ng Diyos, doon sa tinatawag mga Egyptians, pinalaya ng Diyos, dinala doon sa tinatawag Promised Land, nawala na yun sa tinatawag, nawala yun sa kanila. Hindi na nila na nalaman yung mga istorya na ganon, yung mga kwento na ganon, what He had done for Israel. Sapagkat in the first place, hindi na nga nila kilala ang Diyos. Sapagkat merong pagkukulang dito na yung mga tinatawag mga generation na nauna sa kanila ay hindi na ipasa yung tinatawag ipinasa sa kanila. Alam niyo, it's something na kung saan ito pong mga bagay na ipinapakita dito na meron po tayong responsibilidad kung saan ang mga panuntunan, alituntunin, mga prinsipyo, yung mga salita ng Diyos ay atin pong ibahagi doon sa next generation. Kaya lang dito makikita natin, dito sa ating binasa, unfortunately, yung sumunod na mga generation ay hindi po nila naipasa doon sa mga sumunod na generation nila. Kaya ang resulta, sabi ito yung next generation na nag-grew up, ay who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Ito pa yung masaklap. Pagkatapos nun, ang resulta nun, dahil hindi nila kilala ang Diyos, ang ginawa ng Diyos, yung ginawa ng Diyos doon sa Israel, doon sa kanilang bayan, ay sabi doon nila, Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Yung resulta po nun, dahil hindi nila kilala ang Diyos, yung ginawa ng Diyos doon sa tinatagbayan ng Israel, ay hindi na ipasa sa kanila. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Gumawa po sila ng kasamaan sa harapan ng Diyos. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Naglingkod po sila sa mga Baals. Ano po yung Baals? Ito po tumutukoy, nagre-refer po yung Baals doon sa mga Diyos-Diyosan. Ano yung malaking kasalanan ng Israel? Bagamat sa kanila nagpakilala ang Diyos, nagpakita ng mga himala, sa kanila ibinigay yung kautusan, grabing ginawa ng Diyos doon sa Israel. Sila yung pinili sa napakaraming bansa, sa kanila napakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Abraham na pinangakuan ng Diyos
na pagpapalain at magiging malaking bansa. Grabe yung covenant ng Diyos doon sa tinatawag sa Israel sa pamamagitan ni Abraham. Pero alam niyo ang pinakamalaking kasalanan ng Israel, bagamat sila yung pinili ng Diyos, sa kanila na pakilalang Diyos, binigay yung kautosan sa kanila, sila yung tinatawag special na tinatawag pinili po ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Kaya lang, ang pinakamalaking kasalanan nila, alam niyo ba kung ano? Ay yung tinatawag pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito makikita natin na kung sa amin, the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Napaka-ironic naman nun, na sa kanilang pakilalang Diyos, pero unfortunately, ay hindi nila kinilalang Diyos, tapos gumawa pa sila ng mga Diyos-Diyosan, at yun yung kanilang sinamba, imbes na sambahin ng Diyos. So, pinapakita po dito na kung saan ay yung God's original design of family was distorted, even doon sa tinatawag in the old times, sa panahon ng tinatawag sa Israel, ay nagkakaroon ng tinatawag, alam mo yung dysfunction families, nagkakaroon ng tinatawag disorder, disalignment doon sa mga pamilya, sapagkat merong pagkukulang yung mga tinatawag, alam mo yun, yung mga parents, yung mga magulang na kung saan hindi nila naipasa yung tinatawag doon sa tinatawag next generation, yung task, yung tinatawag foundation, the very foundation, the principles, and yung mga prinsipyo, yung mga tinatawag alituntunin, mga panuntunan na ibinigay ng Diyos sa kanyang pamamagitan ng kanyang mga salita na supposed to be dapat ipapasa nila, na yung kanilang commitment ay sinabi nila, balikan natin yung commitment nila. Nasabi nila, we have heard and known what our fathers have told us, we will not hide. Kanilang ipinangako yun na hindi namin itatago sa aming, will not hide them from our children, and we will tell the next generation. Pero unfortunately, itong pangako nila ay napako. Hindi nila nagawa, kaya unfortunately, ang end result nun, dahil hindi nila naipasa, nagkaroon ng tinatawag chaos, nagkaroon ng tinatawag, alam mo yun, disorder, nagkaroon ng tinatawag dysfunctional families. Nitong mga pamilya sa kanilang panahon ay tumalikod sa Diyos at gumawa ng kasamaan dahil nga hindi nila nakilalang Diyos, dahil hindi naipasa sa kanila. So ito po yung hamon sa atin. I'm just addressing these very words to the doon sa tinatawag mga tinatawag mga haligi po ng tahanan, doon sa tinatawag mga parents, doon sa tinatawag mga parents na kung saan napakalaking hamon para sa atin, na kung saan atin pong maipasa, atin pong maibahagi yung tinatawag mga prinsipyo na nakapaloob sa mga salita ng Diyos, na kung saan ito pong mga prinsipyo na mga alituntunin, mga pamuntunan ay mag-o-order po, magkakaroon ng tinatawag alignment upang magkakaroon po ng tinatawag harmonious relationship sa family. Na ito po yung nais at dinisenyo po ng Diyos from the very beginning, na magkakaroon ng tinatawag order ang tinatawag family. And also, I hope and I wish, I pray na kung saan ito pong mga pinag-aralan natin ay magkaroon ng tinatawag kalinawan sa atin, na manggagaling lang po talaga yung tinatawag, alam mo yun, manggagaling lang po talaga yung tinatawag God's original design of the family. Yung pundasyon ng tinatawag pamilya ay manggagaling lamang po doon sa tinatawag sa Lord, sa Panginoon, because He does the building, ginagawa ng Panginoon yung building of the house, building of the family. Ang Diyos po yung tinatawag pinagagalingan nun. Ang ating lamang pong gawin, kinakailangan gawin ay pagkatiwala po natin sa Diyos, yung ating pamilya, yung mga tinatawag member of the family, yung ating mga anak, yung ating husband, yung ating wife, na kung sa ipailalim po natin doon sa tinatawag lordship ng Panginoon, at siya po yung ating isentro, at yung kanyang mga salita, yun po yung ating guidelines, yun po yung ating mga panuntunan, alituntunin, prinsipyo na kung gagawin natin, na magkakaroon ng tinatawag order sa ating family, magkakaroon ng kaayusan sa ating pamilya, sapagkat ito po yung God's original design ng Diyos sa ating pong family. So salamat po sa kanyang mga salita, sa mga salita ng Diyos na ating pinag-usapan, pinag-aralan. I will be praying sa umagang ito in behalf doon sa tinatawag mga nagre-represent sa kanilang mga pamilya,
Nais ko pong manalangin sa pagkakataon na ito, sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin. I'm going to pray for every families na nirepresentahan po ninyo. Salamat pang Panginoon sa tinatawag sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Naniniwala pa ako na ito pong original design mo, Panginoon, sa family ay nais mo pong may sa katuparan uli. At ito pong original design mo, Panginoon Lord, ay may sa katuparan kung kami, Panginoon Lord, ay hindi po namin, just like Panginoon sa sinabi ng mga Israelita, Panginoon, what we have here and known, we will not hide from our children and we will tell the next generation, Panginoon Lord God. The same commitment, Panginoon Lord, na gagawin namin upang i-reinforce na yung mga bagay na nawala, Panginoon, ay may balik. Magkaroon ng tinatawag revival, magkaroon ng tinatawag pagpapanibagong muli, Panginoon Lord, especially this 2025, na yung original design mo, Panginoon, mas sa katuparan sa bawat pamilya na aming aabutin, Panginoon Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, how I wish and pray, Panginoon Lord, na kung sino man, Panginoon, nakakinig, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon Lord, at nanonood sa tinatawag sa panuntunan nito, na bahagi po ng tinatawag bahagi po ng pamilya, ay abutin niyo po sila, Panginoon. Iunat niyo po ang inyong mapagpalang kamay, na abutin niyo po at magkaroon, Panginoon, ng restoration ng bawat pamilya. Kung meron man pong, Panginoon, na wasak na pamilya, meron man pong, Panginoon, dysfunctional family, meron man pong, Panginoon Lord, a broken family, abandoned children, lack of love, conflict of relationship, abuse, Panginoon Lord, and forgiveness sa bawat pamilya, Panginoon. I pray in the name of Jesus na Panginoon, sa mga oras na ito, ibigay niyo po, Panginoon, yung healing, Panginoon Lord. Lord, sa bawat pamilya, Panginoon, magkaroon po ng kagalingan, magkaroon po ng tinatag restoration sa bawat pamilya na mayroon po sila, Panginoon Lord. Ito po ang aking samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat and pagpalain po kayo ng Panginoon.